Mr. C, Yolo, I'm no comment. Ito na po yung kinita ng kanilang kumpanya, 7 billion pesos. billion po o Opo, million? billion. Day one pa lang po, wala pong kinumply. Nagsimula silang mamutol ng more than 27,000 trees. Kansilado po ang kanilang ECC. Wala pong mayor's permit. At the time, ako po ang mayor. Ayaw kong papasukin. And I was suspended by the ombudsman for 1 year. Sabi ng ombudsman, abuse of authority. Tapat yung mga question dito, tanong sa TINA. Si Vice Mayor Attorney Mary Jean ng Brooks Point. Ma'am, ano po yung situation on the ground dyan po sa Brooks Point? Kaugnay po ng mining interests ni Mr. Joseph C. Okay, ma'am. Magandang umaga po, Madam Chair. At para sa akin, makasaysayan ang pagpunta ko dito sa Senado. Sapagkat kayo lamang ang unang ahensya ng pamahalaan na nakinig sa amin at may aksyon. Dami kaming hiningan ng tulong patungkol dito sa company ni Joseph C. Hindi kami pinapansin. Simula po na magkaroon ng operation ng Ipilan Nickel Mining sa Brooks Point, binabaha na po kami sapagkat yung minahan ay nandoon po sa taas ng aming kabundukan na siyang watershed ng Brooks Point. At sa ibaba nun ay ang aming rice granary ng mga barangay. Marami na pong magsasaka ang hindi na ngayon nagtatanim ng palay kasi yung kanilang sakahan, marami kaming pictures ginawa ng kalsada para dumaan yung mga truck. Ilang ilog na po ang kontaminado na, yung pinagkukunan ng tubig inumin ng mga tao, kontaminado na. Yung isang irigasyon, kontaminado na. Marami na ring mangingisda ang umalis sa bayan namin kasi ang ilalim ng karagatan ng Barangay Maasin at gano'n din yung mga karatig barangay ay maputik at ang mga bata mangingisda na lumubog sa tubig dagat nangangati at maraming at maraming sakit. At sa kasalukuyan po ay in 2020 ito na po yung kinita ng kanilang kumpanya sa aming bayan. Ayan. Humigit kumulang po ay 7 billion pesos. Billion po o Opo, million? billion. Ang kinita na ng Ipilan Nickel. 2023, 2.7 billion. 2024, more than 2 billion pesos. 2025, 2.1 billion pesos. Pero ang kapalit naman po nun, kahit walang bagyo, malakas lang ng ulan, ay binabaha na po. Ilang beses na po kami binaha. 3 beses na kami binaha na kung saan ay nasasalanta ang maraming mga mahihirap, lalo na po yung mga magsasaka. So kung gayon, Vice Mayor, masasabi niyo po ba na yung kumpanya ni Mr. C ay nagko-comply dun sa mga environmental safeguards at yung batas in general? Day one pa lang po, wala pong kinumply. Noong nagsimula silang mamutol ng more than 27,000 trees sa Brooks Point, kansilado po ang kanilang ECC. That was in 2018. Wala pong mayor's permit. Namutol ng mga puno sa aming deklaradong watershed. Walang PAMBI clearance considering na ang kabundukan namin ay protected area. Gumamit ng mga illegal na chainsaws, kahit isa out of the 27,000 trees that were cut, kahit isang chainsaw, walang nakaregister. Dapat ay nandoon din mismo ang mga taga-DNR para i-supervise ang cutting. But even the personnel from the DNR were not allowed to enter. At the time, ako po ang mayor. Ayaw kong papasukin. 3 beses akong nag-attempt. Hinaharangan ako ng gwardya. At ang masakit pa ay when I issued a cease and desist order para sa kanilang operation, closure order and demolition, I was sued by the mining company.
and I was suspended by the ombudsman for 1 year. Sabi ng ombudsman ay abuse of authority yung mga orders that I have issued against it. Sa isang minahan na hindi nga nag-try na mag-apply ng mayor's permit. Sabi nila, sasagot nila kasi hindi ko rin naman daw bibigyan dahil ako daw po ay anti-mining. Pero sabi ko, at least sana nag-try. So, hindi sila nag-comply, yung mga kumpanya ni Mr. C, tapos kayo pa yung inakusahan ng mga paglabag. Yes po. ng Until kung now ano-ano. po, Madam Chair, wala silang mayor's permit at nag-issue po ng cease and desist order ang aming punong bayan. Tuloy-tuloy po ang operation. Nung time din po pala na yun, nung una silang mag-operate, wala rin po silang certificate precondition mula sa NCIP. Nitong mga 2 years ago ay nag-issue din ng CDO, ang NCIP, pero kahit single day, 1 day man lang sana na mag-stop, wala po. Parang business as usual. So, sa kabila ng mga violations na sinita ninyo, sa mayor's office, no, nung sinita ng ibang mga national agencies, dinededma lang, tuloy-tuloy na lang. Po. Ngayon, Vice Mayor, si Joseph C. ay dinescribe na bilang agent of influence. Nakikita nyo ba sa baba kung paano niya ginagamit yung kanyang impluensya sa iba't iba pang mga ahensya ng gobyerno? Ramdam po namin, ramdam na ramdam ng Brooks Point ang kapangyarihan ni Joseph C. sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Biro niyo po, yung kaso na isinampa namin, actually ang DNR ang nagsampa kasi doon po sa pagpuputol nila ng more than 27,000 trees, meron silang pinapakitang earthballing and cutting permit, pero at that time hindi dapat nag-cut kasi walang ACC. But nag-cut pa rin sila at sabi ng DNR, nung sabi ko, bakit hindi natin filean ng kaso? Sabi nila, wag na nating filean ng kaso doon sa may cutting permit. Pero nag-cut pa rin sila outside doon sa area na may cutting permit, doon na lang natin sila filean. So nag-file po ang DNR doon lang sa 1.5 hectares. Pero pagdating po sa provincial prosecutor ay nag-inhibit ang provincial prosecutor hanggang sa nakarating po sa regional prosecutor. At sa follow-up ko po doon ay mayroon nakitang probable cause na isampa sa husgado. Pero after, hindi ko po alam kung anong nangyari dahil ang provincial prosecutor mismo ay may motion na i-withdraw ang kaso. At na-withdraw po ang kaso. So, nakita po ninyo na sa kabila ng efforts nyo, either i-enforce na yung mga permits na dapat munang makuha ay kunin at pag nilabag yun, sinisita ninyo. On the part of other national and provincial agencies, may pagpipigil sa exercise ng kanilang pag-regulate. Opo. Pati po ang NCIP. Sabi namin, di ba bawal before anything, dapat meron mo ng certificate precondition kasi maraming IPs sa aming kabundukan na nakatira. Pero bakit ninyo hinayaan lang na mag-operate? Bakit hindi kayo mismo ang nagpa-stop sa kanila? Wala din po. Pagkatapos, nagiging kalokohan na po ang pati kultura ng aming mga katutubo ay dalawa ng klase ang katutubo sa amin. Ang tawag sa mga katutubo namin ay Palawan. Ngayon, 2 klase na, pro at saka anti-mining na Palawan. At pagkatapos po, matindi ang bribery. Pag may FPIC, 300 pesos a day. Hahakutin yung mga katutubo para doon sa kung ano-anong barangay yan. At nakakalungkot kasi pati NCIP ay kasabwat. At dati ilan lang po ang tinatawag na traditional leader sa amin. Parang sa isang barangay, mga 3, 4, 5, ganyan. Ngayon po, sobrang dami na. Uncounting. Dati, ang mga traditional leader sa Brooks Point, or less, mga 10 lang or 15, ganyan. Ngayon po, parang 200 plus na. Kahit wala sa dugo, dapat kasi minamana yon pero hindi po Ngayon, kahit sino na lang
ang ginawang traditional leader, chieftains, at binavalidate po ng NCIP. At yun yung tinatawag ng ibang mga IP rights advocates na counter-organizing. Hinahati yung katutubong komunidad, pinag-aaway-away. Ayun po. So sinisira talaga yung kultura at cultural practices nila. Opo. Salamat, maraming salamat, Vice Mayor Attorney Mary Jean. Please stay on kasi may mga ibang punto pa na malamang itatanong sa inyo. Mr. C, narinig niyo po yung mga sinabi ni Vice Mayor Feliciano. May comments po ba kayo sa mga sinabi niya tungkol sa inyo at tungkol sa Global Ferronickel sa Ipilan Mining? Your Honor, I'm no comment because we have the professional management team na manage yan. You have a professional management team. Are any of them here? Wala dito. Wala po. Yeah. Pero may mas mataas pa sa professional management team. Kayo po yon. Anong comment nyo tungkol dun sa conduct ng kumpanya dun sa isang local government unit natin? Anong comment nyo na tungkol sa pagkasira nung kalikasan ng Brooks Point dahil sa operations ng Ipilan Mining? Anong comment nyo dun sa ang laki ng kinikita ng Ipilan Mining sa Brooks Point? And yet, nakansela yung ECC ninyo, pero nagpatuloy ang operations. Anong comment nyo na wala kayong mayor's permit para mag-operate pero nag-ooperate pa rin? Anong comment po ninyo na wala kayong clearance mula sa Protected Areas Management Bureau o PAMB? Anong comment nyo na illegal chainsaws ang ginagamit ng Ipilan Mining para pumutol ng higit 27,000 na puno sa labas pa ng cutting area? Anong comment po ninyo na ang DENR, meron ding hindi pinapapayag sa tree cutting nyo, pero tinuloy nyo? Anong comment nyo na ang mayor mismo, dati, si Vice Mayor ngayon, 3 beses sumubok pumasok, hindi pinayagan, siguro ng mga security guards ng Ipilan Mining. Anong comment nyo? Bakit sa kabila ng lahat ng ito, si dating mayor, vice mayor ngayon pa ang kinasuhan ng inyong kumpanya? Anong comment nyo? Walang certificate precondition mula sa NCIP and yet nag-operate ang Ipilan Mining dun sa Brooks Point. Anong comment nyo po sa lahat ng ito? Mabibigat po na issue laban sa isang kumpanya. Any comments, Mr. C? Yung tungkol sa negosyo, ito yung mga sinasabi ni dati Mayor. Kasi dahil sa Philippines, yung negosyo, ito is by agency naman sa TNR, di ba? Dapat yung mga question dito, tanong sa TNR kung ano tama, ano bali. Di ba? Meron naman tayo agency eh. Kasi lahat naman sa negosyante, investment, sa tutusin, hindi naman ako imbos sa management. Matakan na yan. Wala naman ako imbos sa negosyo ito sa management team. Meron talaga mga kasi district company ito eh. So meron naman yung mga professional management team. So sa tingin ko ito, yung issue dito, matakan na yan eh. Kasi lahat naman negosyo, pag-invest dito sa Philippines, kasi yung mga local, kaya-kaya palakasan. Di ba? Pero meron naman tayo government agency. Dapat sila lang ma-adjust kung tama o balik. Hindi pwede sabihin mo ito, hindi pwede, lahat hindi pwede. Kaya na natin kain, kaya na natin halap buhay. Diba? Hindi pwede, wala lahat. Definitely po, itatanong din namin ito sa DENR. Pero ang committee po ang magsasabi kung sino ang tatanungin. Tatanungin namin ang DENR pero tinatanong din namin kayo. Dahil kayo po ang boss ng kumpanyang ito at imposibleng hindi po umabot sa inyo ang napakaraming reklamong ito ng
ng komunidad at ng LGU sa loob ng nakaraang mga taon? Kasi sinasabi niyo po ba na wala kayong responsibilidad sa epekto ng kumpanya niyo sa komunidad, sa mga Pilipino? Yun bang ibig niyong sabihin? Na wala kayong responsibilidad, Mr. C? Kasi na alam ko, meron naman malaki tulong. Sampun sa mga IP, meron naman siya share ng 1%. Talaga tutupad namin yan eh. Saka ngayon, mas bakantag kabuhayan ng mga buspon. Maraming kami natutulungan company. Maraming tulungan sa mga education, sa STMP, marami yan eh. Pwede kayo tulungin sa iba, hindi yung only sa kanya. Again, Mr. C, no, ang komite ang magsasabi kung sinong tatanungin. Tinatanong po namin lahat. At kaya rin namin kayo tinatanong. Pwede naman kasi kung hindi fair ang komite, tanungin lang namin lahat ng mga nagrereklamo. Pero kayo na nasa gitna ng problematikong kasong ito, tinatanong din namin kayo. That is why winelcome ko yung pagdating ninyo. That you were well enough na dumalo ulit sa hearing. And as I said earlier, tatanong namin ng DNR, tinatanong namin lahat ng mga government agencies. Pero kailangan din namin tanungin yung private sector. Kayo yon. Kayo yon, Mr. C. So at least, meron kayong tinatanong yata na konting responsibilidad, pero napakakulang sa talagang dapat. Sa kabila ng malaking damage sa komunidad. Sabi nyo, ino-observe nyo yung 1% sa mga indigenous peoples doon. Pero anong cost? Hinahati yung katutubong Pilipino doon. Napapasukan pa ng some of our worst practices na paggamit ng pera para hatiin ang mga tao, Mr. C. Please stay on sa hearing kasi malamang may itatanong pa ako sa inyo mamaya ng konti.